So yun guys, welcome back sa channel natin. Ayun, so for today's video, ito usapang Kraylings naman tayo. Medyo marami na yung mga subscriber natin o yung mga nakakapanood sa channel natin na nag-aalaga rin ng crayfish katulad ng ginagawa natin. So nakapag-batch na siguro kayo, kaya nagtatanong na kayo about Kraylings naman. Panoorin nyo yung video natin, baka sakaling makatulong. So yun guys, eto siguro naman sa mga dating subscriber natin dyan, nakita nyo naman na nagpapagpag talaga tayo ng mga Kraylings natin. So ginagawa talaga natin yan para mas mabawasan yung mortality ng mga Kraylings natin. So eto guys, isa sa mga nag-comment lang sa atin, nabasa ko lang, isa sa mga tanong niya sa atin ay, ano daw ba ang pinapakain o dapat daw bang pakainin yung mga Kraylings na bagong pagpag lang, kagaya nito. Ayan. Yun guys, kung ako tatanungin, ako hindi talaga ako nagpapakain agad ng mga Kraylings natin, yung mga bagong pisa. Kasi napakabilis niyan guys, dumumi sa tubig yung pagkain na yan. Kasi ang pinapakain natin yan sa mga bagong pisa na yan is PO1 or PO2. Kapag hindi nila kinain yan, sobrang bilis dudumi yung tubig nyo. So kagaya dito sa aquarium natin. So yan guys, ito yung sample ng sinasabi ko sa inyo na kung bakit hindi kayo dapat magpakain ng mga PO2 o PIDS agad kapag nag-hatch na yung mga Kraylings nyo. So dito guys sa community tank ng mga Kraylings natin, ayan. So ito yung pinagpag natin. Nakita nyo naman, napakaliit pa ng mga yan. Tapos, ayan, medyo dumami na yung dumi dito. So yun guys, pagka yung mga bagong pagpag lang, okay lang yan guys na wag yung pakainin. Kasi yung mga exoskeleton nila, kinakain din naman nila yan. Sa mga Kraylings kasi napakadalas nila mag-molt. Hindi kagaya dun sa mga matatagal na crayfish natin. Yung crayfish na talaga. So matagal ang molting process na. Halos isang buwan. Kada buwan nagmo-molt sila. Pero itong mga Kraylings natin guys, napakadalas mag-molt ng mga to. Kaya yun yung pwede nilang kainin. Pagka-hatch nila, kung nag-aalala kayo baka mamatay sila, hindi sila mamamatay guys. Kasi yung mga balat nila, yung mga exoskeleton nila na yan, pwede nilang kainin. Yun. So after 2 days, nagpapakain na po tayo. Ayan. So medyo dinadamihan natin ng feeds kasi hindi natin matatansya kung gaano kadami o kaya ba nilang ubusin yung feeds na yan. So ito, isa sa mga problema kapag na-overp naman kayo sa pakain ng feeds. So yun guys, dudumi yung tank nyo na ganito. Problema yan. Alam nyo kung bakit naging problema yan? Kasi yan ay magiging cause ng ammonia. So, pwedeng dumumi yung tubig nyo at mamatay yung mga Kraylings nyo. Pero sa akin guys, nakita nyo, buhay ang mga yan. Ang tanong, bakit? So, simple lang po. Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po dapat nawawalan ng water plants yung mga aquarium nyo. Ayan, so napakahalaga nyan guys. Ayan, ang gamit po natin dito is aerator lang, air pump lang. Wala po tayong submersible pump na ginagamit dito o filtration na mas maganda para sa tubig natin. Kaya ang ginagamit ko lang po dito, ayan. Medyo madilim na guys, hapon na kasi. Ayan, so meron lang tayo ditong mga water lettuce. Uulitin ko na naman to sa mga nag-aalaga ng crayfish dyan. So ayoko lang din pong magkamali kayo o baka gusto nyo lang gayahin yung ginagawa ko. Baka makatulong po sa inyo. Hindi ko po sinabing perfecto yung pag-aalaga natin, pero nagsasucess naman. Kaya gumagawa ko ng vlog sakaling makatulong para sa ating lahat. Ayan. So meron tayo diyang azolla, merong duckweed, merong water lettuce, merong kangkong. So lahat po ng nabubuhay sa tubig ay nilalagay na natin dito para ma-safe po yung crayfish natin. At hindi po mag-spike yung ammonia basta-basta sa tubig natin. Ayan. Yun guys, eto. Bali yung mga hindi naubos na pagkain, yung mga PO1, PO2, o PIDS, Integra 3000, 5000, kung ano man tawag dyan sa mga pagkain ng manok na yan. Guys, nakakatulong din yan. Kasi pwede nang gawing mga hides ng mga crayfish natin yan. Pwede na nila yung pagtaguan. Ayan o. Yan na sila. Pag nag-molt sila, hindi na sila basta-basta maa-attack ng mga kasamahan nila. Kasi nga, may maganda silang taguan. So yung mortality guys na babawasan pa rin. Malaking bagay pa rin yung mga yan.
O dito nakikita nyo yan ang mga krillings natin. O nagtatago yung mga yan dyan sa mga hindi nila nakain na pagkain o dumi kung ano man yung naipon sa tubig na yan. Pero ang importante, hindi malalason yung mga krillings natin dahil dun sa mga plants na nakalagay dun sa aquarium or sa mga pond na pinaglalagyan natin ng mga krillings. So yun guys. So dun sa tanong na pinapakain ba natin agad sila? So hindi po agad tayo nagpapakain. Okay, sana nasagot ko po yung tanong nung isa sa mga PM sa akin dyan. Ayan, ito po yung sagot doon. So, yung next question natin is, bakit daw yung mga krillings niya ay kumpul-kumpul kapag after may pagpag? So, yun guys, ito yung isa sa mga sinasabi ng subscriber ko na bakit daw kumpul-kumpul sila after may pagpag. So, syempre guys, galing yan sa belly ng crayfish natin, magkakadikit yung mga yan, sama-sama. So, adapted pa rin nila yung pakiramdam o yung feeling na nasa belly pa rin sila ng mother crayfish. So, okay lang naman yan guys, wala namang kaso dyan. Eventually, maghihiwalay din yan kapag nilagay nyo na siya sa mga aquarium nyo or yung pinaglalagyan nyo ng mga krillings nyo na aquarium nyo. Ayan. So, kung bakit tayo nagpapagpag guys, dahil nga, ayan, kagaya niya, nakita nyo naman. So, kahit nabuhay na yung mga krillings natin, kapag nasa isang pond pa rin o isang aquarium kasama yung mother cray, pwede silang makain. Kasi gustong-gusto pa rin nilang bumalik o dumikit doon sa mga kapatid at mga sa nanay nila. Ayan, so kaya tayo naglilipat ng mga krillings or yung pinapagpag yung mga crayfish natin para maiwasan natin yung mga mortality, na madagdagan yung mga mortality natin. Pero kung ang tanong ay dahil dito lang, yun guys, maghihiwalay din yung mga yan. So, ayun, sana nasagot ko yung tanong mo sir. At maraming salamat po sa pag-comment at sa pagtatanong dun sa channel natin dito sa YouTube. Yun guys, dito naman sa mga 1 inch natin pataas, ayan, kung napapansin nyo. Ayan, iba-iba sila ng size. Pero may 1 inch na dito, 1.2, 1.3. Ayan. So, PO2 po pinapakain natin sa kanila. So, PO2 na yung pinapakain natin sa mga krillings natin na ganito. Ayan. Malalakas naman na itong mga to guys. Nakakasurvive na itong mga to sa ganyang klase ng pagkain. At saka yung mga water plants, hindi mawawala. So, laging may water plants. Napaka-importante. Lagi kong sinasabi sa inyo. Ayan. So, ito guys, balik tayo sa mga krillings. Yung mga community tank nyo po na ganito ng mga krillings nyo. So, I suggest, wag na lang po muna kayo maglagay ng mga isda. So, usually naglalagay tayo ng mga isda para kainin yung mga itlog ng mga lamok. So, yung mga kitikite, kung tawagin. So, guys, wag na lang muna kayo maglagay ng mga isda dyan. Kasi pagka nag-molt yung crayfish natin, napakalambot, alam nyo naman, yung mga krillings natin na yan, isang higop lang yan, lalo ko yung isda nyo, mga molly o malalaking gapi na. Nako guys, iwasan nyo po yun. So, yun lang yung tutulong ko sa inyo pagdating sa pag-aalaga ng mga krillings. So, usapang krillings lang po tayo ngayon guys, kaya yun lang po yung masishare ko sa inyo. Ayan, so guys, ito na lang at sobrang haba na ng video na naman natin. So, kita-kita na lang tayo next vlog natin sa mga tips na ibibigay ko. So, sa mga bagong tambay lang sa channel natin dyan, ayun, pakisubscribe nyo po yung channel natin and i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update po kayo tuwing gagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC or yung mga lobster na inaalagaan natin dito sa top yard natin. So yun guys, hanggang dito na lang and maraming salamat.